Okay, so, pangatlong episode, boy. Pangatlong episode. Yung boto ko nanginginig na. Okay, so, welcome back to our Wayfair episode. Hindi tayo sponsored, so hindi natin nasabihin yung brand, no? Welcome to our Wayfair episode. My name is Pau. My name is Lorenzo. Okay. My name is Dakanay. Okay, pakinggan nyo talaga. And this is Eritas. What happened, Bella? Gosh, boy! Mamaya natin pag-usapan yun. As kunin mo yan, kunin mo yung cellphone mo para medyo maaalala natin yung mga kaputahan natin yan. No? Okay, lumayo agad siya. Okay, ayos. So, etong episode na to, palitan nyo nga yung kulay. Gawin mo ang green, Johnny. Blue-green, i-blue-green mo. O, tignan mo, di ba, on the spot and compositions, guys. Di ba? Ganun nga talaga sa buhay. Ang buhay talaga on the spot. Okay lang yan. Kung hindi rehearsed, okay lang yan. Hindi, blue rin yan eh. Green mo, pare. Naka-blue to eh. Blue-green. Tayo, Mike Wazowski, Sally episode. Monsters Inc. tayo, boy. Monsters Inc. Ang paborito ko dyan, si Randall. Nagkaroon ako ng Randall nun, Tol. Naalala nyo pa yung mga, alam ko parang naging Happy Meal yun eh. Totoo. No, Kinda. no mga panahon na yung yung mga Happy Meal sa mga talagang sobrang lulupit. 101 Dalmatians, 'di ba? Napakaganda ng quality. Ha? Teen Titans, nag-Teen Titans na Happy Meal. Ayun, Jollibee or Jollibee ata. What? Okay, Pero may paborito ako sa Jollibee. sige, kwento mo. Yung Transformers nila na Kiddie Meal. Ay, oo. Ako At hindi ko yung alam Power yan. Rangers. Hindi ko alam yan. May Kiddie Meal sa na Okay, kwento mo. Transformers. Yung nata-transform talaga. Parang siya kung ngayon, deluxe class ng Transformers. Lord! Oh! That's Happy Meal? Oh, siguro kung mabenta mo yun ngayon. Like, ang ganda ng ano niya eh. Wait. Sige. Pakita mo. Pakita mo na. Pero ayun, may Power Rangers sila na Kiddie Meal din. Ganyan kalaki oh. Sige, pakita mo muna. Habang mo pinapakita, maglagay tayo ng overview sa ating pinaka-siniskwellang, king inang episode, no? So, Sige, Simulan ko muna natin to. Simulan natin Babasahin ko yun, okay. since after naman ng ginawa nating music, Okay, fine. i-shoutout, Shoutout. hindi man parang shoutout, but Sige. yung kantang Hawak Mo Ang Beat. Ay, nagsimula ka na. Teka lang naman. Okay, sige na. So yun yung una nating topic, no? Tana, sabihin ko lang sa inyo yung overview. Hawak mo ang beat. Ay, teka lang, bawal pala timbali kong bato. Sa galaw mo, tangin na mo. Sir Mark Ian, shout out sa inyo. Sige, mamaya. Ito mamaya. Okay. So ito na muna yung pinapakita niya, no? Ito yung Transformers, pare. Transformers, Jollibee, 'di ba? Ang mga millennial at ang mga Gen Zers na lang talagang nakatikim at sila ang huling talagang totoong generation na talagang nakatikim ng quality toy meals na talagang alam mong made pa with TLC. Hindi kumpara ngayon na talagang TikTok quality na lang din. Ito pa mga ma'am sir, nalala nyo ba yung Hello Kitty? Hello Kitty Yu-Gi-Oh! Puta, akala ko figurine yun pala, puta flashy lang, boy. Anyways, so, overview tayo mabilisan, no? Hawak mo ang beat, okay. Christopher Diwata, shout out. Teka lang. Dubai Chewy Choco Matcha mo. Boy, ano pa? Ano pa? Yellow Mellow Breeze, boy. Teka lang, mamaya natin pag-usapan niya. Ano ba yun? Hindi ko rin alam. Ang fixation sa titay ni Johnny, boy. Nag-init si Randy Orton. Bam! Yun ang pag-uusapan at si Mr. Gadi yun. Mamaya na tayo. Okay, simulan na muna natin since medyo marami-rami to, no? Shout out nga pala sa pinakauna naming i-shoutout, no? Hawak mo ang Beatlog. Beat These Nuts. Diba? Shoutout Sir Mark Ian. Kilala niyo ba yon si Mark Ian, ha? Siya yung lalaking sobrang mabibang talaga sumasayaw. Yung mga SK. Ano SK? Yung mga SK Kagawad. Ay. Totoo yun. Ay. Diba yung itsura na?
Hindi ko nasa. Okay. Objectively. Mukha siyang SK. Ando, para sa akin, mukha siyang masayahing lalaki. Imagine mo yun na. Imagine mo yun. Oh, yun. Si Mark yan. Yung sumasayaw. Siya yung nagpasikat ng hawak mo. Hawak mo. Sa bawat galaw mo. Oo, Yun yung, tol. di ba, nagtrabaho siya sa DPWH? Siya ba yun? Okay. Tatay niya. Taga South Cotabato, tol. Pare, ang lupit mo, shoutout po sa inyo. Pa-shoutout naman po. Shoutout niyo po kami. Shoutout niyo po, Eritas. Ano po, with 5 soft moves and 3 pitex. Oh boy, isang soft move naman dyan po, Sir Ian, Sir Mark Ian. Sir Mark Ian, isa po kayong tunay na legend galing sa South Cotabato. Naging almost international meme level na siya. Nakabili siya ng iPhone 17 Pro Max, sarili niyang pera. Binili niya mismo sa Power Mac BGC. Galing dating South Cotabato lang, pare. Sumabog dahil sa hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Tol. Hawak mo ang gabi, Europop. King ina mo, magandang tunugan. O sige. Pero curious lang ako, bakit O sige, dali. Batata mo. siya bumiyahe from South Cotabato to BGC para sa cellphone? Hindi, kumbaga, ang dami niya ng mga content creator collabs, pare. Okay. Marami na siyang mga kakolab, tol. Tol, finiture siya sa Itbulaga, pare. Imagine mo Itbulaga? yun. Oo, tol, like, marami na siyang mga featuring, di ba? Jessica Soho, ikaw rin nagsabi, di ba? Finiture na siya sa Itbulaga. I'm sure i-feature na rin siya sa Showtime. Respeto, malaking respeto. Sobra, like, talagang namnamin niyo po ang fruits of your labor, sir. Tangina, shoutout dyan. At sa mga haters na nagsasabi na, ay, tangin ng pangit. Like, yung mga palaasar, yung mga palaging inaasar yung mukha niya, yung galaw niya. Boy, hindi nyo lang kasi kayang hawakan yung beat tulad ni Sir Mark Ian. So again, shoutout po to you, Mark Ian. Lagyan mo ako ng isang hawak mo ang beat, pare. Mag-video, ipapakita ko yung video ni Sir Mark Ian. Dali, i-search mo lang mabilisan, pare. I-search mo lang mabilisan. Okay, sige. Sa Cotabato may iPhone 17 ah. Sa lalim ng dagat. Tulog ng tuloy sa dagat. Ito nga, siya nga! Oo, pare. Okay, Hawak mo ang beat. May isang video lang. Para ano lang natin. Shoutout lang natin si Idol. Dali, paano mo? Paano mo? Wake up, sayawan nyo, pare. Sayawan nyo. Bawat ginaw mo. Balibot ako, Sir Mark. Pero para sa inyo to. With 5 pitex. Pare. Respeto. Okay. Yun na, lampas na tayo. Sir Mark Ian, sir, hawak mo ang beat. Eritas Podcast, dito po, kami po ay magbibigay sa inyo ng 5 soft claps with 10 acknowledgements. Ilang ba yun? Magaling ka po. Huwag niyo po pansinin ng mga haters. Wala lang po yung mga puke ng mga yan. Hindi. Kayo po ang kumikita, kayo po ang nagpupursige. Absorb mo yung mga haters para the more na, ignore mo lang siya, pero kikita ka pa. Hawakan mo na lang yung beat ng haters. Oo. At the end of the day, ikaw ang tagahawak ng beat. Beatlog! Diba? Hindi, pero shoutout po. Okay. Move na tayo kay Sir Mark Ian. Okay, fine. DJ. Ito. Ngayon ka muna. Since yung narinig ko yung hawak ko ng beat, nagpapatugtog basta nagko-compose ako ng kanta ko sa solo project ko. Then fast forward, nagutom ako. Mas sunod ng Jessica Soho. Sige, okay. Narinig ko yung hawak ko ng beat. Ang ganda ng melody Magaling ka na Oo, pare. Sige. Yes. And then in case you didn't know, like, gusto ko ikwento kay Powder since nagpapartner siya. Like, parehas kami into Europop song. 90s. Boy. So parang i-getting chord progression niya. So, Hawak mong beat. Ready, cover natin. Ikaw mag-sopitics ka, dali. Hawak mo ang beat, sa bawat galaw mo. Hawak mo ang beat, ibang chord progression like Europop, very Europe yung mga chord progression. Like simple pero easy listening. Iba siya Initial D playlist, boy. Pare. At yun na. Sir Mark Ian, malapit po kayo. Yes, at lalo na yung yung nag-compose nun is ironically French. Okay. French siya. So shout Akala out ba to EA you. Music yun, pare? Akala ba EA Music yun? Nalito ko. French siya. Yung nagsabi EA Music You know? yun eh. Okay.
Si Sylvain Okay, Hernandez. okay, Like, French siya. Mm, Di mo alam kung Sylvain French or Hernandez, Spanish eh, no? okay. Doon magkaban. Yun Sylvain, Sylvain Marquian Hernandez. equals Silvanas. Shout out po Silvanas. Yes. O, di ba? Shout out po Silvanas. Baka gusto niyo pong sponsor ang Silvanas ng Bitlog. Okay. So, Okay, no. So next tayo. Usun na tayo, pare. Pare, usun na tayo. Merci beaucoup, monsieur Okay, Sylvain. okay, sige na. Merci. Ang ina ka. Okay. Nice. Okay, next topic. Next topic. Isa na namang shoutout. Puro lang kami positibo dito. Ito Boy, wala kang makikita sa amin na parang ginagago namin na sa bagay. Hindi kami tulad niyo na mababaho ugali. So shoutout ulit kay Sir Mark Ian and shoutout nga pala sa isa sa mga pinakapoging contestants. Humble pa. Po-promote ko po sir yung transport services nyo. O, ito na. Shoutout nga po pala kay Mr. Christopher Diwata. Telo Lotner from Pag-asa, Orion Bataan. Five claps. Ayun yun. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Naging plus. With Tripitex. Okay. Shoutout po Mr. Christopher Diwata. Bakit nga ba namin siya shoutout si Mr. Christopher Diwata? Pinag-uusapan namin siya na rin, di ba? Pinag-uusapan na namin siya, tapos ginagamit namin siya sa aming mga promotions. Anong promotions yun? Sa aming Soaring Through the Depths. Teka lang. Cindy Lotner, Tyler Piniplay ko yung ads natin. Cindy Lotner, Tyler Lotner. Teka lang. Piniplay ko lang. Okay? Nakita nyo? Tapos dun sa loob na yun, meron din dun shoutout nga pala kay Near Vampire. Teka lang, piniplay ko lang saglit. Teka lang, kasi ganun yun boy. Ganito yun, genre bending to boy. Genre bending to, hindi kami nandidis sa internet. Ang ginagawa namin, gumagawa kami ng art, tapos i-connecta namin siya sa pop culture. Engot, iritas forward. Tingnan mo, tapos meron bigla dyan satire. Pero yung shoutout namin, sobrang puro. So shoutout po kay Mr. Christopher Diwata. Sir, shoutout po sa inyo. Nakikita ko po every time, sobrang active niyo po. Nagsasabi po kayo salamat po. Sinishare niyo po siya sa stories niyo po. Para galing po sa isang sobrang bottom of the food chain na mga aspiring content creators tulad po namin na talagang wala rin po talagang kakilala sa industriya, na talagang ginagawa lang din po namin tulad ni Sir Mark Ian. Humahawak lang din kami ang beat, gumagawa kami ng beat. Gawa mo ang beat, gawa namin ng beat. Sa bawat release namin. Yun na. So again, shout out po sa inyo, Mr. Christopher Diwata. Sa mga kailangan dyan na mga van rental, car rental services, i-check out nyo po ang kanilang Twilight Transportation Services. Boy, bumili siya ata or nag-list siya ng parang 3 kotse, iba-ibang mga seater. Tapos, siyempre, pre-promote niyo gamit yung sarili niyang What Happened Bella, di ba? Pare, make the memes work for you, tol. Malaking respeto dyan. Kesa na bad trip siya sa mga tao, pinagkaperahan niya. Memes the next marketing. Shoutout po sir. Shoutout po sir sa inyo. I hope you're doing well po. Shoutout po sa pamilya nyo. Shoutout po sa inyo. More power po sa inyo. More good business po sa inyo. Kami po dito sa Iritas Podcast ay isang fan nyo. Fan ho kami ng mga striving content creator. Dali, isa mo. Simulate mo dali. What happened, Bella? Why you cry again? Bonfire lights? Bonfire will fade to me! Fight hits me. It's me. Make sure you die, Edward. Make sure you die. Wala ka, take na, ito, pwede niyang tanggalin yan. May six-pack din, pare. Take na, Sir Christopher Diwata. Dali, ulitin mo. What happened, Bella? Dali. What happened, Bella? Erenak mo, pare. I know. Vampire, right? Vampire will fit to me. I am dying everything. Another fact, like, yung asawa natin ni Taylor Lautner in real life. Si Taylor saka si Taylor. Shout out din kay Taylor Lautner. 'Di ba? Shout out Taylor Lautner ng Pilipinas. Shout out diyan sa lahat ng mga Twilight fans. Ito ang Taylor din yung pangalan niya. Team Edward, Team Jacob, Team Bella mo to. Taylor din diba? pangalan ng Taylor to Taylor pare. Gitara na siguro Shout out Taylor. Taylor. Gitara niya Taylor. At tas nakikinig sila pares kay Taylor Swift. Ophelia. Di ba yung trending nila na parang parang saya na may onting kembot. Shout out sa mga Swifties diyan, boy. Shout out sa
lahat tayo pagmamahal lang. Lahat tayo positivity. Hindi man kami Swifties, pero respeto namin sa mga Swifties, di ba? Swifties, baka pakinggan nyo, LYI. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko po. Ay, Diyos ko po. Lahat po mahal namin dito. Diyos ko. Ophelia. Ang alam ko lang na lyrics yung kanta na yun. Ay, okay, dyan lang. Pitik ka, Sopitex. Sopitex. Ako naman, what happened there? Hindi, Sopitex lang. Oh, boy, ganun mag-collab. Oh, sige na, okay na tayo. Oh, so, pare, 2 down, no? 3 down, pare. Okay, boy, tapos na tayo sa mga shoutouts natin. Ngayon, ang shoutout naman natin, ang isa sa mga craze na parang nagtataka ako honestly, like, hindi ko maintindihan naman tong craze na to. At ang yung craze na yun ay, ang Dubai Chewy Choco. Ano ang comment nyo doon? Nakatingin na ba kayo? O sige, kwento mo. O, Dubai Chewy Choco review, may kasamang wafer, na hindi ko sasabihin yung brand. O, dali, Kasi di ba yung dati yung Dubai Chewy Choco, yung parang chocolate bars. Oh, yung bilog, di ba? Yung dati yung bars. Yung Bars, chocolate okay. Yung pagkagat mo. Pero yung ngayon, parang siya yung mochi. Ay, yung bilog na siya. So malambot yung labas niya, tapos pagkagat mo. Ano ba yan sa loob? Crunchy loob. Ano ba yan sa loob? Yung parang, nakalimutan ko yung tawag pero Matcha? hindi siya matcha. Basta yung pistachio. Kasama yung pistachio. Tapos, may mga parang, nakalimutan ko ano yung parang sprinkles na yun, pagkagat mo. Sarap. Pero paano mo ma-describe yung flavor profile niya? Like, is it worth the hype? Worth the hype segment. Dubai Chewy Choco, okay. Ang ironic pa dun man is kung dun ginawa ang Dubai chocolate sa Dubai. Ang ironic man ang gumawa talaga ng Filipino. Ano ba ng Pilipino? Hindi, sorry. Siguro yung variant na yun. Origin sa Dubai. Yung bilog. Pero yung maker is Filipino. Hindi. Wait lang. Hindi. Di ba Dubai yung mismong bar? Pero yung bilog, Pilipino ba yon? Ano ba? Think of Filipino eh. Like yung nag-trend talaga ng Dubai chocolate is Filipino talaga. Okay. Totoo. Okay. May nakita ko sa TikTok yung kumain ng mahaba. Tapos yung sa comment sabi, Dubai Chewy Tubol. Ay. Pakita mo sa camera. Medyo parang mukha na siya medyo parang okay. Medyo parang alam na natin kung ano mukha niya. Hindi niya hawak ang Dubai Chewy ay medyo bastos. Okay. Ako parang hindi ko kasi maintindihan kung ano hindi nagme-make sense para sa akin yung presyo. Kahapon may nakita akong parang presyo, naka-price siya yung Dubai na parang isang bar, 300 pesos pare. Ewan ko kasi kung sabi doon nila may pistachio daw yun, and alam ko naman mahal ang pistachio. Oh, paano yun? Oh, di ba? Imagine mo, sige na, speaking of nagmukha kanina, maangas, tingin nyo, ano masabi nyo, gagana kaya yun? What if naman, Dubai Chewy Choco, mochi siya, pero instead na pistachio, matcha yung laman. Tingin mo ba ang ating mga performative male at saka performative female, gagana doon, ha? Tingin mo ba, pipila ba sila sa mga Makati, sa mga BGC, ang kanilang mga aesthetic TikToks, ha? Ang kanilang mga Tranquilo. Okay. Tranquilo. Ano naman sabi nyo? Paano kapag pinalitan yung Dubai Chewy Choco, ginawa siyang Dubai Chewy Matcha? Snoop Doggy Dog. Ilan na reply na. Sige, ikaw. Ano sabi mo? Siguro baka maging mochi lang. Okay. Hindi pa malapit. Sa pala trend eh. Okay. Paano pag seaweed yung laman? Day! Hindi natin alam. Medyo Bastos ka. Hindi, imagine mo. Paano kapag Dubai kangkong chips? Ay, boy, sir. Sa shoutout. Ngayon na naman. Shoutout. Hindi, pero shoutout. Diba? May Ano to? basic, no? Diba? Ano to? Chocolate coated kangkong chips. May nakita Ala ko- Dubai Chewy Choco. Dubai Chewy Choco, KCO Chewy Choco. Ay, boy. May nakita ko gumawa sa Healthy TikTok. na, dessert pa. Oh, boy, yun na yung slogan. Sir Josh, yun na yung slogan. Oh, di May ba? nakita ko gumawa sa TikTok. Yung Dubai Chewy cookie, tapos pinagsama yung Ilocos Empanada. Dubai Chewy Ilocos Empanada. Oo, nag-trend kasi. Hanapin ko nga. Yung chocolate
lahat sinasawsaw sa suka eh. Yan ang avant-garde. Yan ang totoong Oritas avant-garde. Dugyo. Cute boy. Paano ba ito? Nabay ito nilokos ng panada. Why not? Why not? Avant-garde. Why not? Why Ito not? ba? Oh. Nagago. Ay, gagi. Pakita mo. Pakita mo sa kanila. Pakita mo sa kanila. Ayan, pakita mo sa kanila. Okay. Ano to? Imagine niyo, sige. Dubai Chewy Toge. Oh, Toge yung laman ng Toge yung laman. Oh, 'di ba? Ay, gago! Gago, meron nga! Ay, puta ko! Boy, yung utak ko, masyado siyang advanced para sa society dito, pare. Kumbaga, kung gusto mo yung mga ganitong genre bending, Dubai Chewy Toge, 'di ba? Dito ka lang. Dito ka na lang, 'di ba? Kunwari, si Sir Christopher Dewata, magbebenta rin siya ng Dubai Chewy Toge. Tangina mo, ano 'yun? Anong tawag na doon, 'di ba? Dubai Chewy Twilight Moment. Okay, next na tayo. Move na tayo. Next topic. Ano yung next topic natin, pare? Okay. Okay. Ito na. Hindi. Randy Orton. Okay, sige. Randy Orton. Oo. Tas dulo na yung mga kanta. Ito na, boy. Boy, usapang wrestling. Go. Okay. Sige. In my head, they come to me, they understand, they talk to me. Hindi ko mataas yung shoulder ko dahil mali. Yeah, tell me this. Katay mo. Nakalimutan ko yun. They show me. Ikaw na yung mag-gano'n. Randy Orton post na may kasamang song pitix. Talk to me. Okay. So yun na nga, Boy, isipin yung maigi. From Legacy. From debut ni Cody, kasama niya pa si Dusty nun, pare. Dusty? Batang Dusty payatot Rhodes. na Cody. Oo, sinampal ni Randy Orton, nag-match sila, talo si Cody. Si This Dusty time Rhodes ba around, yung naging weirdo? Siya ba yung naging weirdo nun? Yung character? Goldust yun. Ayun. hindi si Pero si Dustin Rhodes. Ah. Goldust pala, sorry. Goldust Stardust. Si Dustin Rhodes, ang palatandaan ko sa kanya is yung son of a plumber siya. Son of a plumber, like parang hardworking American lang siya. Yeah. Hindi tulad ni I am a real American. Ay, sorry. Rest in peace. Ang Sorry. ironic din man. Ang Okay. totoong na-post ng American Nightmare Okay. ay si Goldust talaga. Napaka-underrated talaga. Oo. Tama. Alam mo ba 'yon? Hindi. Before makuha ni Cody Cody yung Rhodes. American Nightmare niya na Si gimmick, si Dustin Rhodes nung andun siya sa mga nung andun siya sa Indies, ginamit niya na 'yon. Si Goldust. Ginamit niya na yung American Hindi ganyan Nightmare. gimmick. Yes, American Nightmare si Dustin Rhodes, siya talaga yung nauna. Si Goldust. Bago Promise, mag-Goldust. totoo, yung American Nightmare yung matandang kapatid ni Cody, di ba? Ah. Yung matandang kapatid ni Cody, nag-American Nightmare siya ng gimmick. Yes. Okay. Pero syempre, ang pinaka talagang iconic na kasi kay Dustin nun is si Goldust. So, si Cody nagpaalam sa kanya. Naalala ko yun, narinig ko yun sa isang interview. 'Di ba? To Podcast. ask, syempre wala naman siyang kinuha na royalty. So, respeto. 'Di ba? Ganun ang Passing the throne, kasi American Dream to American isipin mo Nightmare. maigi. Ganun ang totoong kuya, tol. Ang totoong kuya, 'di ba? Like, Wala. 'di ba? Ang kuya Michael. Wait lang. Babay lang ka pa. Okay. Babay lang ka pa. In Hindi three. na ako makatayo eh. Hindi, Hindi sige. ako makatayo. Kahit konting bala lang. Okay, 3, 2, 1. Kela. Kuya Jordan ng buhay. Kuya Jordan. Alam mo, okay lang yan, guys. Kailangan nyo tandaan. Mahal tayo ng mga to. Pag nasa trahe Naginip tayo, na. nandito sila. Sige na, okay. So, yun na nga, Randy Orton, Cody Rhodes. Randy Orton, Cody Rhodes. Ano masabi niyo doon? Viper 2009? Diyos ko po. Hindi, 2008. Voldemort Orton? Ay, Diyos ko 2008 po. yun. Boy. Voldemort Orton, pero this time, na siya, matandaan na siya. Ano masabi niyo kay Orton? Sige, dali. Ano masabi niyo sa heel turn? That Ganun? era. Sige. Good times. Pati sa character ni Randy Orton, parang mas bagay sa kanya, Hill. Oh. Pare, I hope na yung heel Orton hanggang hanggang mag-retire na siya. Para siya si CM Punk eh. Mas totoo lang eh.
parang alam mo yung persona nila na ano talaga, meant talaga para Oh, mas bagay talaga sila maging kill sa totoo lang ha. Pero alam mo tol, ito isa pang medyo kakaiba tol. Ewan ko kung alam niyo to ha. Pare, si Cody Rhodes na heel, nakita niyo ba 'yun? Yung TNA niya na heel pare. Oy pare, ayan ang antayin mo. Ayan ang antayin mo. Pag si Cody Rhodes ginawa nilang kontrabida, antayin mo kasi sobrang kupal niya. Para siyang Ric Flair na mas bastos pa. Nandudura, like nang babato ng referee. Yung TNA niya na run, before siya makuha ng WWE, kontrabida si Cody. Kulay itim yung buhok niya. Dashing Cody Boy, alam mo, paborito, like hindi ko paborito sa American Nightmare. Dashing pa rin, boy. Wow! You're always fucking fire! Wow! Hey, Scotty Rhodes! Ang John Cena. Ngayon naman si Randy Orton, pare. Randy Orton, Cody Rhodes. Okay. Ito naman. Ano pinaka-inaabangan nyo na WrestleMania moment? Ako, yun na yun eh. Ako pretty much yun na yun. Orton Rhodes. O ikaw, kayo, ano pa mga inaabangan nyo? Sige, dali ko muna. Sige. Okay, nakakago eh. Hindi, wala. Para ba iba? Ano mo? Brock Lesnar of the Femi. Rising to the point. Ay, doon ito. Naalala mo yan? Si Oba Pemi. Hindi. Hindi ako na ano ngayon. Hindi ako na ano. Sige. Ano Ano lang siguro, pinaka-inabangan ko na WrestleMania nila. Okay, fine. WrestleMania 30. Kwento mo nga ulit, ano yan? Sino ulit yan? Brock Lesnar. Tapos, Undertaker. ay, gago, streak boy. Streak. Gusto mo yun? Yung nasaktan yung puso ng maraming tao? Hindi, in-expect ko kasi si Brock Lesnar, di ba, pinoportray nila nun na ano, parang unstoppable force. No, yan yung dinami. Niisip ko siya yung parang, si Undertaker yung parang Magle-legitimize? Totoo. mag-humble sa kanya. Ay, gago. Nabasag puso mo? Sabi, putang ina na si Ryan Straight. Straight, Pero, oo. nung medyo ramdam ko na nung sunod yung F5. Tapos parang mukhang tagang gusto, may mga part na parang nag-off script nga si Brock. Nung yun. Tapos ayun, sabi, putang ina si Ryan Straight. Pero di ba kinonfirm na ni Taker na talagang planado talaga yung planado. pagkakaroon niya, di ba? Oo. Kasi may potential daw si Brock Oo, Lesnar. hindi Pero- passing the torch yun eh. Pero ang galing ng selling ni Brock Lesnar. No? Naramdam mo na parang mukha siya nag-off script. Oo, hindi. Maganda. Maganda talaga yung tension. Ako pinaka-naalala ko dun yung mukha ni Paul eh. Nung nanalo yung trade. Yung mukha ni Paul talagang Yun talaga. binenta niya, boy. Shoutout sa pinaka-putang ina Andun Paul yung negro, Heyman. andun yung Denegro na meme yun eh. Oh, yung ganun. Oh, yung mukha niya. Oh. Send mo sa akin yun. Ayan, sama ko yun doon. Shoutout nga pala sa ating mga talagang sobrang passionate WWE fans, pare. Ayos yun. Tapos ngayon naman, passing of the torch. Ngayon naman si Lesnar na ang veterano. Si Oba Pemi na ang on the spot. Si Oba, ganun lang siya. Ganun lang siya, di ba? Pasapasan lang. Kumbaga, to respect the craft, you need to parang go through the metamorphosis. Isa sa sayang na parang passing of the torch yung kay Bray Wyatt eh. Di ba Ay, yung the pare. end? Kaso na namatay. Ay, alam mo ba, ay gustong-gusto ko talagang manalo si Bray doon. Mas gusto ko pang si Bray yung makabreak ng streak kaysa kay... Pero bago yun, ako talagang gusto ko makabreak ng streak. Alam mo kung ano? Sige, kung usapang Taker streak na lang, sige, ikaw ang gusto mo si Lesnar. Ay, yun yung pinaka-nalala mo. Akong pinaka-gusto kong sanang nag-break ng streak, tol. Masakit para sa akin. Siyempre, si Pretty Sexy Boy. Ayun time na yun. Tol, ayoko siyang mag-retire pa. Pero ang ganda nga ng laban Umiyak ako nun. Maganda yung OST nila. Chances are to destinations, chances are away from me. Pati yung ganda ng intro nila, di ba yung intro Pala, nun, James Blunt, yung intro nun si Undertaker yung galing sa tapos si Shawn Michaels yung parang white yung Tanga na boy, paborito kong wrestler. Yan, ako paborito kong Yung like paborito kong versus intro paborito kong entrance ni Shawn Michaels. Puta, yung may zipline, boy. Rest in peace, Owen Hart. Owen Hart, yes. Diba? Alam mo na yan. Ikaw, ang paborito mong streak, ano paborito mong streak moment? Sinong pinaka-gusto mo sanang nakabasag ng streak? Or gusto mo bang hindi sana nabasag yung streak? Yan, Kung gusto ko sana talaga, natalo talaga ito eh. I mean, para sa anong time talaga dun si Batista eh. Ay, puta Batista. Pero yun na yun. Medyo kakaiba, ewan ko lang pa. Talaga ako into heavyweight talaga. Gusto mo talaga yung mga... Pero kung gusto maging Bro kakaiba, talaga eh. kung gusto maging kakaiba, like,
Man, doon pa rin kay Drew McIntyre. Drew McIntyre. Drew McIntyre? Oo, kung sakali. Naglaban ba sila ng Taker? Mhm. Okay. Gusto mo kumbaga siya yung mag-break sana. Oh, Okay. though, Okay. onto that point, since, kuwari, gito lang yan natalo ni Brock si Undertaker. Ngayon, sino yung mga superstar na tatalo kay Brock? Ganun lang yun Oo, totoo. Which is, yung nangyari si Drew McIntyre, natalo si Taker. So, justice lang kay Drew McIntyre na ibawi niya yung WrestleMania kaso nangyari. Kaya lang mapuno man lang yung crowd, tapos makita na yung appreciation of champion. Though nanalo siya ng World Heavyweight Champion for just a few seconds din. Natalo si Seth Rollins. Si ni Drew. Oo. Tapos waso si Damien Priest, Damien Priest yung WrestleMania moment niya. I feel like nabibigyan naman na si Drew sa Yun nga eh. dun sa WrestleMania moment. Pero, although be it sayang sana yun, no. Totoo. Sayang, akala ko nga si Drew yung parang akala ko nga WrestleMania Drew Cody. Oh, pero Akala ko ang WrestleMania Drew Cody, pero nung biglang kinuha ulit ni Cody, okay. Iniisip ko pa nga baka mamaya magti-triple threat pa sila ni Drew Orton Cody, pero Oo. I feel like parang masyado na silang Pero tignan natin, si Triple H kasi masyado na siya nakafocus dun sa Pero legacy. tingnan mo, nakalaro. Mali mo, Baka mali sakaling may laro. sulpot, no? Oo. Baka sakaling may shifting, no? Hindi natin alam. Ano to? Natin. Okay. Tapos na tayo sa wrestling. Teka lang. Pero dyan pa. Sige, dyan pa. Ayan, siguro pwede rin sa akin na, Tama. Sige, ano? kung full circle lang, Undertaker Kane. Gusto mo si Kane yung makapag-basa Plain simple. nung Tapos sunugin niya. Plain and simple. Puta. Okay. No, I classic. feel like epic shit yun. I feel like yun yung parang mga buried alive. Kasi diba type si na Kane, shit, no? Coffin match. Totoo. Sige. si Kane yung parang pwede na storyline na isip ko, di ba may mask si Kane, nawala yung mask na nagka-mask ulit. Oo. Tapos parang pag natapos na yung streak, like for good niya nang alisin yung mask. Oo. Kumbaga yun yung parang totoo. Parang pinaka-shield niya sa... Although be it, aminin ko sa inyo, isa sa mga paborito kong Kane na eras, si Corporate Kane. Aminin ko totoo. nga. Pasensya Very na, real word. Very real word yun eh. Very real word yun. like, yun yung pinaka-charismatic na Kane eh. Like, Oo, alam mo yun, absolutely. parang, You're not hindi siya yung in a match. pinaka-intimidating, pero like, siya yung parang pinaka talagang vocal na Kane. Siya din talaga natin nakita yung promo skills ni Kane, Brad. Na anong time na yun, inelect niya as magiging county mayor. Pare. Uy, menace si Seth Rollins nun, pare. Yes, sir. Ultra menace, tol. Like, totoong pang industrial. Ito yung Oo, totoong pare. demonyo. Ang Oo. real world, mga corporate and shit. Like, pinalalim nila eh. Mga galing. Randy Oo. Orton Part 2, The Authority. The Authority, Authority. sobrang solid din na. Nabot mo yan. Randy Orton, The Authority. Oh, may bomba si King nun. Diba? Daniel Yes. Bryan. Diba? Yes. No. Okay. May additional pa kayo sa wrestling bago tayo matapos doon. wala na. Okay. So ito na, last segment na, yun na ba yung alarm kanina? Oo. Okay. Last segment na, brother ka lang. Ito na. Sige na, ako na mauna, tapos ikaw na dulo, ikaw na humili. Ay, puta rin. Ay, sige na pala, ito na. Sige, dagdagan natin ng another 5 to 10 minutes, no? Ito kasi gusto ko lang malaman to, ladies and gentlemen, eh. Napapansin ko lang kasi, dahil balimbot ako, no? At nagre-review ako ng mga, syempre, kasama ang aking mga editor, shoutout nga pala sa inyo. Shoutout nga pala sa inyo. Ang KK. At ang KitKat, ang editor natin, ang editor ng Iritas. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa pag-edit. Diba? So, isa sa mga napansin namin, si Johnny Boy, talagang palagi yung pinag-uusapan, edits, pare. So, ano tingin mo meron sa'yo at as a edits, no? Bakit palagi kang edits? Tambaluslos, bubulpinis, like, palaging may edits sa'yo, pare. Like, minessage ko mismo yung kapatid mo, kapatid ko na jowa mo, at sinabi ko sa kanya, bakit yung vocabulary niya puro edits? Like, okay ba yun? Diba? So paki-explain naman ang iyong mga penis related conversation topics, Jobart. Aspiring ang maging comedian eh. Pero yung comedy ko, yung mga material, mga grade 6 jokes. Yung mga brief panty. Uy, pare, hindi mo alam. Baka mamaya talagang gumana. Pag ito gumana, pre, talagang komedyante na tayo, Brad. Bakit hindi? Imagine mo, kubayad ka ng door fee, pare. Imagine mo, tangin na tayo nga, tugtog tayo ng tugtog. Never tayo nakareceive ng talent fee. Isipin nyo kung sumikat ang maging comedian, magbabayad silang 300 para Oo. marinig yung mga jokes tungkol sa titi. Tungkol lang, imagine mo yun. Tingnan mo, habang pag tayo di ba, tugtugan natin, wala tayo na. Kumbaga, swerte ka na kung meron kang Red Horse, kasi hindi pa nga yung Red Horse na 500 ml eh. Yung Red Horse pa na tigto 250. Ay, shoutout nga pala sa Sin. Sana buhay pa kayo.
Sana. Hindi. Wishing them but the best. Wishing them but the best. Kahit na naghihinga daw. Pero wishing them but the best. Okay. So yun nga. Gusto niya maging komedyante. Eritas Comedy Club. Eritas grade 6 comedy. Eritas Cool Pals. Ay, Brad, like, yung Cool Pals na yan, sila ang aming Jesus Christ. Kumbaga, no? Sila yung parang, pinakitaan nyo kami. Salamat po. O, shoutout na rin, di ba? Shoutout na rin sa Cool Pals. Pinakitaan nyo kami, mga mokong na tulad naming tatlo, na parang may paraan pala talaga. Kumbaga talagang okay, meron talagang systemic change na nagaganap na pagdating sa informal content turned into monetary profit. Pati sa Shout Saan out! ka makakita magbabayad yung mga tao para marahin sila? Oo, kumbaga, like, kumbaga babayaran mo kami para sabihin ko, king ina nyo. Di ba, kumbaga, pare, like, let's make that happen. Dito lang yan, ladies and gentlemen. At shoutout nga pala sa aming mga idol, mga Cool Pals boy. Kayo ang North Star namin, idols. Idols, ito ang Ryan Rems namin, boy. Kailangan mong tandaan. Rock and roll to the world. Yeah. Mr. Metalist yan. At Mr. Ryan Rems. Kung gusto mong magpagawa ng composition, kahit anong composition, andi dito. I think taga-senior siya, di ba? May banda nga daw sila dati. May isang episode, yung banda nila pangalan daw LBM Experience. Maganda. Shoutout sa inyo. Ako, paborito ko pa rin si Sir James ba yun? Tangina, nakalimutan ko. Sinabi ko pa dati sa... Ano ba yun? Yung parang medyo mukhang matanda na. Basta. Ano si JB? Oh, si GB, si Sir GB. Oh. Sir GB. Tangina, gusto ko yung dry humor nyo. Dry humor nyo, gusto ko. Ikaw, sino paborito mo? Ako si either si Nonong o si James actually. Si James? Oo. Si James. Si James Pinaka-vocal. parang extrovert sa Pinaka-vocal. Call me James Blunt, Michael Jordan. Si Nigerian. Ang pretty boy, Cool Pals, Carlito, cool. Matuhan ka ng mansanas sa muka pag kami nagrenta ng comedy club. Tapos magsasabi ka ng thank you very much, Sir Pretty Boy Michael Jordan. These nuts. I spin the face. People who don't want to be maganda cool. yung kanta nila. Sige. Dali. You know what cool? Teka, sige. Diba? Alam mo kung anong katunog niyan? Ang katunog niyan ay yellow, mellow, bracelet. Bakit makabayan? Tangin mo ako yung anong chord progression. Galing mo ah. Alam mo, magaling talaga itong hype nito eh. Kasi alam mo magaling tong hype na to kasi ako yung gumawa ng chord progression eh. Pero puta nakapa ni Idol. Nakapa ni Idol Ryan Reeves. Ryan On Reeves the kaya, spot. ayan, Ryan Reeves, Keanu Reeves, Ryan Reeves plus Keanu Reeves equals Ryan Reynolds. Mr. Sus the Guitar Lord, diba? So, Yellow Mellow Breeze, shoutout nga pala sa aming city pop inspired na kanta, brad. Yellow Mellow under this Yellow Mellow Breeze, I feel this butterfly pain when emotions are hearts connect to the rhythm and the groove ain't so complex. Just living it together and living to the sunsets. Good vibes, good jives, pare. Good jives, city pop, pare. Vintage 1980s, 1990s na talagang Japanese pop, tol. Mahilig ako dyan. Mahilig ako dyan. Like, tamang driving ka lang dun sa tamang driving ka lang dun sa Pobla. Ay, boy. Boy, ng mga alas 12, alauna, tamang sound trip ka lang nun, boy. Naghahanap, isa kang apam, tapos naghahanap ka ng, joke lang yan. Yellow Mellow Breeze, diba? Yellow Mellow Breeze. Stream mo yan. Sorry ko des. Wonder Paradise, Yellow Mellow Breeze. Baka meron pa parating. Hindi natin alam. Abangan nyo lang, like and subscribe, guys. Okay, sige. Ito na, bago matapos ang episode, bigyan natin ng isang mic. Si Mr. Piano Maker. Elton, Shelton, Jan, Benjamin. Cooper. Ang Sheldon Cooper ng music. Sige, dali. Panakon mo. So, konting teaser lang. Last shit. Ayun lang. Metal pa rin, pero may kakaiba pa rin ng gagawin. Kasi sa mga watch out for the update. Tapos, yan lang mo.
Guys, big step to para dito sa lalaki to. Para sa introvert. Kailangan nyo tandaan. Para sa isang introvert, napaka-bare niyan. Gagawa ka ng solo project, pare. Solo project, full band setup. Ikaw from start to finish, napakasarap, di ba? Napakasarap, di ba, boy? Na multi-instrumentalist pa. O kailan yan nire-release? This year, 2026. Boy, nagsabi na siya. So, kumbaga, pag hindi niya yung ginawa, toki siya. Di ba? Pero goods ba yun? Di ba? Sir Gadi yun. At dahil Kasi dyan, pinressure ako ng kuya ko. pero without the pressure turns diamonds, pare. Yes. Di ba? Turn negative into a positive. Diba? Na. Sabi Diba? ni Pre! Di ba? Game 7 palagi sa buhay. Boy! Di ba? Lagyan mo ng piyok para talagang may Boy! shoutout again, Sir Mark Ian. Pitik. Di ba? Okay, so Boy! dahil dyan, my name is Pao. My name is Lorenzo. Tangina nyo. Okay, and this is Eritas Podcast. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, balibot ako pero tutuloy ito. Abangan nyo ulit isa pang episode na maparating. Kung ano yung sumikat, yun. Ano pag-uusapan namin next week, ha? 200 pesos na ba yung langis? Tingnan natin. To be announced for Finn, pero es muy continua. Hasta luego. Oh,